Tingnan natin. Sinampula ng Police Regional Office 7 of Row 7 ang dalawang individual na umano'y nagpakalat ng fake news sa social media. Ito ay matapos silang sampahan ng reklamong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Ayon kay Police Regional Office Director, Police Brigadier General Redmar. Anong balita? Sinampulan itong pulis na ito, sinampulan ng kanilang departamento itong dalawang vloggers na nagpapakalat ng fake news. Okay? Hindi ko nga alam kung itong mga vloggers na ito ay kasabwat o kakampi nila. Hindi po tayo nagbibintang, ha? Kasi alam naman natin, talagang gusto lang nilang mag-sample. Hindi, itong ginawa nilang ito, ako'y naniniwala, hindi sila ang sinasampulan. Ang sinasampulan niyan, Team Duterte vloggers. Itong dalawang vlogger naman na ito, hindi naman ata kilala. I really don't know them. Okay, wala po akong balita, no? Hindi po sa minamaliit natin sila. Kaya lang, hindi po 'yun ang issue. Ang issue dito is itong nagpapakalat ng maling balita about Duterte. So ang target dito talaga, ang gusto talaga nilang sampulan, Duterte. Dati pa naman kahit nga si Mayor Rama nagkaroon ng warrant of arrest. Ganun po sila. Okay? Basta dumikit ka sa Duterte. Okay? Baka pati kasambahay ng Duterte, baka pati driver ng Duterte, talagang gipitin. No? Mas lalo na ito mga at alam naman natin na maiinit sila. Yan, andyan po. Ayan po ang proyekto ni Marcos at ni Claire. Eliminate Duterte. Eliminate yung mga kampon ni Duterte. Ika nga, ganyan na sila. Wala na sila. Ano ba project nila? Meron ba silang inaayos na tulay? Meron ba silang inaayos na tren? Meron ba silang inaayos na mga negosyo na kung saan ay papasok ang maraming mga negosyante at magkakaroon ng maraming trabaho? Meron ba? Wala naman nakikita. Anong nakikita nyo kay Marcos at kay Claire? Di ba? Di nga natin alam. Baka mamaya, maging first lady pa yan. hindi naman sa ganun. Pero, ang nito, ano bang nakikita natin kay Marcos? Kung hindi, paghabol sa mga Duterte, kung hindi man ang Duterte, mga kaalyado ng Duterte, lahat ng focus nila, Duterte, 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 Duterte. Pati itong mamang pulis na ito, Duterte na rin. Di ba? Ranan, kaugnay ito sa ipinakalat na video ng Sinulog Grand Procession, subalit pinalabas na protest rally ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Online kasi ito, so hinabol natin yung... So talagang diniinan niya, online kasi ito kaya hinabol natin at sinundan natin yon. So ibig sabihin, mag-iingat kayo mga vloggers ng Duterte kasi nasusundan namin ang inyong online. Di ba? Yan yung sample Warning shot yan. Warning. Alam namin kung saan kayo nagbablog. Alam namin kung saan kayo nakatira. Alam namin saan niyo ginagawa yung inyong vlog. Ganon. Warning yan. Nako, digital footprints, di ba? Sige, sinampulan namin itong dalawang vlogger kayo. Hindi pa kayo titigil kakablog ng Duterte. Parang ganon. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi ako hihinto. Ano ba tayo? Tayo ba? Ewan ko sa inyo. Magpapatakot ba tayo? Sinundan natin yung mga digital footprint at kung sino yung mga tao na nagpapakalat nga ng mga video na kung saan itong mga video na ito ay sinasabi nila na doon sa isang lugar ay maraming taong nagpo-protesta. Subalit, hindi naman pala, kundi itong mga bidyong ito ay mga edited lang at dinadagdagan ng ano-anong mga applications, yung background at saka yung narration na nagdudulot naman ng kalituhan sa ating mga kababayan. Kalituhan daw kasi yung hindi naman daw rally ng Duterte, itong dalawang vlogger, sinabi rally ng Duterte. Talagang concerned sila, nagdudulot ng kalituhan yung hindi naman rally ng Duterte, ginawang rally. Pambihira. Sir, hindi ka ba nakakabalita na tumataas ng gutom sa Pilipinas? Dumadami na ang addict, dumadami ng road rage, ang dami ng patayan sa kalsada, ang dami ng itakan sa kalsada, ang dami na nagkakasuntukan barilan sa kalsada. Ang uunahin mo, yung nagbalita ng hindi naman rally ng Duterte, ginawang rally. Hindi nga namin alam kung talagang Duterte vlogger siya na yan
Pambihira naman yung focus talaga natin. Itong mga problema dito sa mga Team Marcos they major in the minor and they minor in the major. Ano ibig sabihin? Yung mga importante, hindi nila inaasikaso. At ang inaasikaso nila ay yung mga hindi importante. Yaan po ang Team Marcos. Bayan. Sinabi pa ni General Maranan, seryosong paglabag ang pagpapakalat ng fake news dahil may epekto ito sa tiwala at kaligtasan ng publiko. Doon naman sa mga tao na naghahangad ng kaguluhan. Doon naman sa mga tao naghahangad ng kaguluhan, panik at kalituhan. Hindi kaya nervous yan? Hindi kaya ninenervous lang kayo? Hindi kaya nagpapraning lang kayo? Tigil-tigilan nyo. Baka nasosobrahan ng amo ninyo ng multivitamins. Baka kung ano-anong iniinom ng amo nyo multivitamins. Baka napapraning. Kaguluhan, panic. Kasi ganun di ba? Tanungin ko kayo, mga kalalakihan, umami na tayo. Yun sa totoo. Pag tayo ng babae, di ba? Guilty ka pag uuwi ka ng bahay, parang akala mo yung misis mo kung ano nang tingin sa'yo. Di ba? Bakit? May gitarantaduhan kang ginawa di ba? Parang ganyan din May kagaguhan silang ginawa kinidnap nila si PRRD. So lahat ng tingin nila, lahat na nagbablog, nagko-create ng panic, lahat nagke-create ng kalituhan, lahat nagke-create ng kaguluhan. Hindi po ganun. Dati na yan. Hindi ka pa siguro pinanganganak, sir, pati ako. Hindi, wala pang vlog nung ako. Ganyan na yan. Napapraning lang kayo. Wala naman ng gugulo Dati naman na may nagrarally. Kaya nga may EDSA 1, EDSA 2 yun ay paglabas ng puso. Legal po yun. Nasa batas po yun. Anong tawag doon sa Bill of Rights? Freedom of speech. Freedom of the press. Baka naman napapraning lang amo mo. Sige, sabihin, bawas-bawasan ng pagkainom ng multivitamins. Pambihira, Panic and kalituhan, huwag nilang gawin yan sapagkat meron silang nalalabag. Anong nalalabag na batas? Diba? Wala naman. Hindi ko alam. Ang rally ba nakakalabag ng batas? Campaign period ngayon, natural, magrarally. Batas. Bukod doon, nakakaperwisyo ka ng mga inosenteng tao. May mga nagka-cancel ng appointment, may mga hindi pumupunta doon sa lugar na yun kahit may mga official and personal transaction sila dahil akala nila totoo yung mga pinopost na ganong kalaki yung crowd. So, ganoon. Hindi ko nagki-create daw ng panic, yung dapat pupunta ron, hindi pumupunta doon sa lugar, siguro may meeting, hindi sila attend ng meeting. Kasi akala nila, according to you yan, nasa text, akala nila ay totoo yung mga pinopost na ganoong kalaki yung crowd at naabala at nabuko. At bukod dyan, yung mga resources ng ating mga kabayan ay nasasayang. Hindi nag-a-attend ng meeting kasi kung paano kung malaki talaga crowd. Iisipin mo, yung spokesperson ninyo, nuknukan ng sinungaling. Ang nag-rally lang daw ay 60,000. Sir, ikaw ba naniniwala doon sa spokesperson mo? Isipin mo, Davao pa lang, 100,000 na. Tapos sasabihin ng spokesperson nyo, 60,000 lang ang nag-attend ng rally sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Tayo naglolokohan. Ngayon, sir, kung talaga kayo ng mga pulis, ito itanong kasi marami naman akong kaibigang pulis, matitino sila Gaya nga ng sabi nila, naiinis na rin sila, hindi lang sila makapagsalita dahil bawal magsalita. Diba? Marami tayong pulis na mga matitino, saludo sa inyo. Pero kayo ba naniniwala sa ganung 60,000 lang? Kung kayo talaga ay seryoso sa paghuli sa fake news, dapat inuhuli ninyo yung spokesperson ninyo. Fake news yun Saan ka nakakita 60,000? Ano yun? Sa recto ba? Binili diploma nun. Di ba? Hindi marunong bumilang. Davao lang, lagpas na 60,000 buong Pilipinas nagrally. Kaya alam mo, wala namang problema sa atin Walang problema kung tayo ay magsasampa ng kaso para doon sa mga fake news. Okay yun.
Actually, matutulungan pa nga kami mga lehitimong vloggers eh. Ang problema natin, pag ang nasasampahan ng kaso, ang hinahabol lang ay parating Duterte, 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 Duterte. Katulad niyan, yung sinasabi mo, ang hinahabol mo ay parang pinalabas na Duterte rally. Diba? Puro tayo Duterte. Oh, papakitaan ko kayo. Mamaya, after nito, itong topic na to, yung susunod, another fake news. Tingnan ko nga kung kayang hulihin ni Torre. Diba? So, Torre, hulihin mo yung spokesperson nyo. Sinungaling. Di ba manggaling manghuli si Torre? Ayaw nyo ng fake news. Ipokrito ba kayo? Nagtatanong lang. Double standard ba kayo? Walang problema. Hulihin nyo. Hulihin nyo rin yung mga fake news na yun. Oh, kasi ang problema, ang nakikita nyong fake news, pag tumatama doon sa boss nyo na napapraning, na hindi natin alam kung anong tinitake na multivitamins. Tapos fake news pagka Duterte, pambihira. Naglolokohan tayong ganyan. Sino maniniwala sa inyo? Kaya buong Pilipinas, walang naniniwala sa inyo. Ang nagiging salita ninyo is ampaw. Bakit ampaw? Ang tingin nila sa mga ganitong klaseng balita, ipokrito. So, naaabala at bukod dyan, yung mga resources ng ating mga kababayan ay nasasayang. Babala ng Pro7 sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Maaari silang makulong ng hindi bababa sa 12 taon. Ayun. Basta tatandaan ninyo. Okay? Tatandaan ninyo. Kasi nananakot eh. Hindi bababa sa 12 taon ang pagkakulong. Walang nagdesisyon na agad sila, sir. Anyway, okay yun. Basta ikulong nyo rin yung nagpe-fake news. Tanong ko sa inyo, naniniwala ba kayo sa spokesperson ninyo na 60,000 lang? Fake news ba yun? Naniniwala kayo sa spokesperson ninyo na ang sinabi, yung naiiyak na pulis, nagpupunas lang ng pawis? Ang paghabol sa mga nagpapakalat ng fake news ay alinsunod na rin sa kautusan ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbella. Sinong huhuli sa mga vlogger? Si Torre ulit.